And welcome to Time to Talk. At ngayon ay continuation ng aming review ng mga entries ng Metro Manila Film Festival, ang Golden Anniversary ng Film Fest. At this time, ang ating re-reviewin ay ang horror movie na Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital. Ang Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital ay hango sa isang Korean horror film. Ang nakakapagtaka lang ay sa dinami-dami ng material na pwedeng i-adapt, bakit ito pa? Strange Frequencies is about 7 content creators na nag-ghost hunting sa isang abandonadong hospital sa Taiwan. Ito ay pinagbibidahan ni na Enrique Hill, Jane De Leon, Rob Gomez, MJ Lastimosa, Alexa Miro at dalawang totoong social media personalities na sina Raf Pineda at si Saka Ru. Sila Enrique Hill at ang mga kasamang artista ay gumaganap bilang sarili nila, as in they are coming out as themselves. Si Raf ay isang tarot card reader, samantalang si Zakaru ay isang vlogger na iba-iba ang interes. Ang mga personalidad ay nagsanib puwersa upang makahit ng 3 million views, pero buwis buhay ang gagawin nila at alam nila ang peligro nakamba. Hindi ningid sa kanila na delikado pumasok sa abandonadong ospital, bukod pa sa bawal at pwede silang mapreso pag sila'y nahuli. Bago sila ay marami ng sumubok na iba at marami ng napahamak, pero siraulo talaga ng mga tauhan sa pelikulang ito. Well, mga syunga, eng-eng at matitigas ang ulo. Sa umpisa pa lang ay maiinis na kayo sa kanila. Pagdating sa Taiwan ay ang gugulo nila at ang iingay. Sarap pagbabatukan. Bilang manonood, wala tayong kasimpa-simpatiya sa kanila. At pagpasok nila sa loob ng abandoned hospital, ikatutuwa pa natin ang kanilang kapahamakan. Paano naman kasi? Ang kukulit. Kung ano man ang mangyari sa kanila, isa lang ang masasabi mo, buti nga. Gugustuhin mo din na mag-away-away sila hanggang sila ay magpatayan. Naku, sana. Na magkaloko-loko na ang misyon. Well, bakit? May inaasahan ba kayong may magandang mangyayari sa misyon na ito? Well, biglang sinabi ni Enrique Hill bilang team leader, we shouldn't have come here. Ano ulit? We shouldn't have come here? May kaululan din, no? Eh di ba sila rin ang humukay sa sarili nilang libingan? Diyos ko, may mas tatangan pa ba sa mga ito? Actually, kahit nga may mga angking kaungasan ng mga characters istorya, hindi ko maitatanggi na kakaibang horror film ang Strange Frequencies. Nag-work siya bilang horror dahil sa tensyon na bumabalot sa pelikula, and undeniably, may suspense. At kahit wala nakakatak na visuals, andun pa din ang eerie atmosphere. Hindi nawawala yun all throughout the movie. Salamat na lang sa mga technical elements tulad ng cinematography, editing at sound na talagang bumuhay sa pelikula and kept viewers at the edge of their seats. Komplikado ang sound design ng Strange Frequencies dahil malaking bagay ito sa iuusad ng pelikula. Kapuri-puri din yung grainy photography sa mga eksena kung saan kailangan ito. Nakadagdag ito sa effectivity bilang horror movie. The film is worth your time in spite of the idiotic plot and characters, of course. Noong mid-90s, may grupo ng spirit questers led by the screenwriter academician Tony Perez. Pero ang pake nila ay upang tulungan ang mga ligaw na kaluluwa na matahimik. Iba ang sitwasyon ngayon dahil sa social media. May mga taong gagawin ang lahat for views, clout, at syempre, para sa pera. Ang senaryo ngayon, ang tunay na nakakatakot. Ito ang totoong horror. Kaya ang rating natin sa Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital on a scale from 1 to 5, 2. And so, do you agree with our review of Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital? Sa mga nakapanood, natakot ba kayo o nainis sa mga characters ng pelikula? Please like and subscribe to our channel, PH Time, until the next review.